Ipinagpalit sa Cavite pinalayas na parang aso sa gitna ng ulan at inagawan ng anak. Ganito winasak ni Gabriel Villafuerte ang 7 taon naming pagsasama para sa babaeng tinuring kong kapatid. Pero hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak sa putikan, isang phoenix ang unti-unting nabubuhay mula sa abo. Sino na ngayon ang biktima? At sino ang magmamakaawa para sa tawad? Ang paniningil ay nagsisimula na. Huwag kang mag-alala, Sofia. Pipirma siya. Wala na siyang ibang matatakbuhan ng babaeng iyan, kundi ang pamilyang ito. Pagod na ako sa pagpapanggap na mahal ko pa siya. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig. Nakatayo ako sa labas ng study room ni Gabriel. Hawak ang isang maliit na pelus na kahon na naglalaman ng relong. Matagal ko nang pinag-ipunan para sa aming ika-7 anibersaryo. Sa loob ng kusina, ang amoy ng espesyal na adobo na niluto ko para sa kanya ay humahalimuyak pa. Punong-puno ng pag-asa at pagmamahal na akala ko ay masuklian sa gabing ito. Pero ang boses ng asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko, ng bawat hininga ko sa loob ng 7 taon, ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking puso. Dahan-dahan kong isinandal ang aking likod sa malamig na pader. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa aking dibdib. Sinubukan kong huminga, ngunit ang hangin ay tila naging bubog na bumabara sa aking lalamunan. Bakit? Bakit ang matatamis na salitang binibitawan niya tuwing umaga ay biglang naging ganito kapait? Narinig ko ang mahinang tawa ni Sofia, ang babaeng itinuring kong parang kapatid, ang matalik kong kaibigan na pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim. Poor Katarina, wika niya na may halong pangungutya. She really thinks she's a Villafuerte now. Hindi niya alam na palamuti lang siya sa bahay na ito, isang tau-tauhang madaling palitan. Sa puntong yon, ang maliit na kahon sa aking kamay ay dahan-dahang nadulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay tila isang napakalakas na pagsabog sa loob ng aking pandinig. Kahit na sa katotohanan ay wala itong nilikhang ingay. Yumuko ako para pulutin ito, ngunit nakita ko ang aking sariling mga kamay na may mga peklat mula sa pag-aasikaso sa bawat pangangailangan ni Gabriel. Mga kamay na naging magaspang dahil sa paggawa ng lahat para lamang maging perpektong asawa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinatitigil ang pangangatog ng aking tuhod. Binuksan ko ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang makapal na kumot na biglang bumalot sa amin. Nakita ko si Gabriel na nakaupo sa likod ng kanyang malaking lamesa, habang si Sofia ay nakasandal sa gilid nito, hawak ang isang baso ng wine. Walang gulat sa mga mata ni Gabriel. Ang tanging nakita ko ay ang nakakatakot na kawalan ng pakiramdam, na tila ba ang presensya ko ay isang abala lamang sa kanyang mahalagang oras. Narinig mo naman siguro ang lahat, Kat. Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Parang nagbabasa lang siya ng isang ulat tungkol sa negosyo. Let's not make this difficult. Narito ang mga papeles. Pirmahan mo na lang para matapos na ang lahat ng maayos. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa. Sa itaas na bahagi nito, nakasulat ang mga salitang nagpaguho sa aking mundo. Petition for nullity of marriage and custody of minor. Custody? Halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. Ito ay mahina, basag at puno ng hapdi. Gabe, 7 taon. 7 taon kitang pinagsilbihan. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang anak natin ang tanging natitira sa akin. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking pagkatao. Tumigil siya sa harap ko, sapat na malapit para maamoy ko ang pamilyar niyang pabango, ngunit sapat na malayo para maramdaman ko ang milya-milyang distansya ng aming mga damdamin.
You have nothing, Katarina. Bulong niya, ang boses ay puno ng poot. Wala kang pera, wala kang pamilya, at wala kang kapangyarihan. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong palakihin mo si Leah sa isang buhay na kapos at walang kasiguruhan? You are just a shadow in this house. At ngayon, oras na para maglaho ang aninong yon. Tumingin ako sa kanya, pilit na hinahanap ang lalaking minahal ko, ang lalaking nangakong proprotektahan ako hanggang sa huling hininga. Ngunit ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na may pusong gawa sa bato. Tumingin ako kay Sofia, na ngayon ay may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Tila nagtatagumpay sa kanyang pananakop. Naramdaman ko ang init ng luha na dahan-dahang gumuguhit sa aking pisngi. Ngunit kasabay ng bawat patak nito ay ang isang kakaibang pakiramdam na unti-unting nabubuo sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman kailanman. Kinuha ko ang panulat na nasa ibabaw ng lamesa. Ang aking kamay ay hindi na nanginig. Tiningnan ko si Gabriel ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko nang may pagsamba. Ngunit ngayon ay tinitingnan ko na nang may matinding pagkamuhi. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyong ginawa ko para lamang itaguyod ang pangarap niya, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng tapat? O ito na ang simula ng isang gabi na hindi nila malilimutan habang buhay? Hubarin mo ang singsing na yan, Katarina. Hindi yan nararapat sa mga daliring galing sa putikan. Ibalik mo ang lahat ng pag-aari ng mga Villafuerte bago ka lumabas sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa huling hibla ng aking dangal. Nakatayo siya sa pintuan ng aking silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa akin. Sa likuran niya nakasandal si Sofia, nakatiklop ang mga braso at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Tila nanonood ng isang palabas na matagal na niyang hinintay. Dahan-dahan kong hinubad ang singsing sa aking daliri. Ang gintong metal na yon ay tila naging napakabigat, isang tanikala na sa wakas ay kumalas na sa aking balat. Inilapag ko ito sa ibabaw ng kama kasama ang iba pang mga alahas na ibinigay ni Gabriel sa akin sa loob ng 7 taon. Ang mga hiyas na ito, na dati ay simbolo ng kanyang pangako, ay wala na ngayong halaga, kundi mga malamig na bato na saksi sa aking pagkatalo. Pati ang kwintas na yan. Dagdag ni Sofia ang kanyang tinig ay malambing, ngunit puno ng lason. Iyan ang paboritong disenyo ni Gabe. I'm sure it will look much better on me, right, tita? Hindi ko sila sinagot. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Habang inilalagay ko sa isang lumang bag, ang iilang piraso ng damit na binili ko, gamit ang sarili kong ipon mula sa pagtitinda ng mga kakanin, nung nagsisimula pa lang kami ni Gabriel. Iyon lang ang tanging sa akin sa bahay na ito. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng sutla at pelus na nakapalibot sa akin ay mga hiram na hiyas lamang na ngayon ay binabawi na ng may kasamang lait. Mama, Mama, saan ka pupunta? Ang boses ni Leah ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Tumakbo siya papasok sa silid. Ang kanyang maliliit na kamay ay agad na yumakap sa aking binti. Ang init ng kanyang katawan, ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa realidad. Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Ibinaon ko ang aking mukha sa kanyang balikat. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na tila ba yun na ang huling hininga ko sa mundong ito. Leah, anak. Ang tanging nasabi ko bago mabulunan ng sarili kong luha. Gabriel, kunin mo ang bata! Sigaw ni Doña Aurora. Pumasok si Gabriel sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Nang walang pasintabi, hinawakan niya ang mga braso ni Leah at dahan-dahang hinila ang bata palayo sa akin. Ang bawat sentimetro ng distansya na nabubuo sa pagitan namin ni Leah ay tila isang hibla ng aking kaluluwa na unti-unting napapatid.
Wag! Gabriel, nakikiusap ako. Sumigaw ako. Ang aking mga daliri ay pilit na kumakapit sa laylayan ng damit ni Leah. Kahit anong gawin niyo sa akin, huwag niyo lang kunin ang anak ko. Gabriel, maawa ka. Ngunit ang mukha ni Gabriel ay tila isang pader ng semento. Walang emosyon, walang awa. Dadalhin ko siya sa isang lugar na hindi niya makikita ang kahinaan mo, Kat. Aalis ka na ngayon din. Binuhat niya si Leah na nagsimula ng umiyak at magpumigla. Ang mga kamay ni Leah ay pilit na umaabot sa akin. Ang kanyang mga tawag sa pangalan ko ay tila mga punyal na tumatarak sa aking dibdib. Pinilit kong tumayo para habulin sila, ngunit hinarang ako ni Doña Aurora at Sofia. Tama na ang drama, Katarina, sabi ni Sofia habang itinutulak ako ng bahagya patungo sa pasilyo. You're making a scene. Isipin mo naman ang image ng mga Villafuerte. Kinaladkad nila ako palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ko sa malambot na alpombra ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagdating sa malaking pintuan, ang mga gwardiya na dati ay yumuyukod sa akin ay ngayon ay nakatingin na sa malayo. Tila hindi nila ako nakikita. Ang malakas na pagsasara ng pintong kahoy ay nagdulot ng isang nakakangilong katahimikan sa aking pandinig. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba ang langit ay nakikiramay sa aking kalunos-lunos na kalagayan. Ang bawat patak ng malamig na tubig ay humahampas sa aking balat. Tinatangay ang aking mga luha, ngunit hindi ang sakit sa aking puso. Napadapa ako sa putikan sa labas ng malaking gate ng mga Villafuerte. Ang aking lumang bag ay nabasa na rin, at ang tanging natitira sa akin ay ang aking basag na pagkatao. Tumingala ako sa bintana ng silid ni Leah. Nakita ko ang anino ni Gabriel na nakatayo doon. Malamig na pinapanood ang aking pagdurusa sa ilalim ng ulan. Sa gitna ng kadiliman at ng ingay ng bumubuhos na tubig, isang pares ng maningning na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa akin. Ang liwanag nito ay tila sumusugat sa aking mga mata. Ngunit sa likod ng silaw na yon, naramdaman ko ang isang presensya na matagal ko nang kinalimutan. Hanggang kailan kailangang dumanas ng ganitong kalupitan ang isang pusong wala namang ibang ginawa kundi magmahal. At sa oras na ang lahat ay tinalikuran na ako, mayroon pa nga bang kamay na nakahandang tumulong upang ako ay muling makatayo? O ito na ang huling hininga ng aninong tinawag nilang Katarina? Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay tila dalawang matalas na mata na sumusuri sa aking sugatang pagkatao sa gitna ng putikan. Akala ko ay isa ito sa mga tauhan ni Gabriel na darating upang lalong saktan ang aking damdamin. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang pamilyar na amoy ng lana at sampagita ang humalo sa amoy ng basang lupa. Si Yaya Rosa yon, ang tanging tao sa mansyon na tumingin sa akin ng may tunay na malasakit. Ang matandang nag-alaga sa akin simula nang mawala ang aking ina. Anak, Katarina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa habag habang mabilis siyang lumapit sa akin. Binabaliwala ang ulan na agad nagpabasa sa kanyang manipis na balabal. Inalalayan niya ako, ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot ay may taglay na lakas na hindi ko inakalang mayroon siya. Sa tulong niya, nagawa kong itayo ang aking sarili mula sa pagkakalubog sa putik. Bitbit ang iilang piraso ng aking nakaraan na basang-basa na rin sa loob ng aking bag. Dinala niya ako sa isang munting dampa sa dulo ng bayan, malayo sa marangyang mundo ng mga Villafuerte. Ang loob ng dampa ay payak. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang gaserang mabuhay, ang apoy, na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na gawa sa kawayan. Pinaupo niya ako sa isang lumang papag at binalot ng tuyong kumot. Ang init ng tsa na ipinainom niya sa akin ay dahan-dahang nagpapakalma sa aking mga kalamnan. Ngunit ang bagyong nasa loob ng aking dibdib ay lalong nag-aalab. Bakit, Yaya? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos isang bulong na lamang. Bakit kailangang mangyari ito? Wala akong ginawa,
kundi mahalin sila. Umiling si Yaya Rosa at lumapit sa isang sulok ng dampa. May kinuha siyang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng mga tumpok ng sako. Ang baul ay gawa sa madilim na kahoy, may mga ukit na tila mga dahon at ibon, at ang ibabaw nito ay balot ng alikabok ng panahon. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa harap ko. Sa bawat paggalaw ng takip ng baul, tila may mga multo ng kahapon na unti-unting lumalabas sa katahimikan. Ipinangako ko sa nanay mo na ibibigay ko lang ito sa iyo kapag wala ka na talagang ibang matatakbuhan. Wika ni Yaya Rosa habang binubuksan ang baul. Katarina, hindi ka ipinanganak para maging katulong o palamuti lang ng mga Villafuerte. May dahilan kung bakit kanila kinuha noon. Kinuha ko ang isang makapal na bundle ng mga dokumento mula sa loob. Ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay agad na bumalot sa aking mga pandama. Isang amoy na tila isang mahigpit na yakap mula sa aking ina. Nagpaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Sa bawat pahinang aking binabasa, ang aking mga mata ay lalong nanlalaki sa gulat. Ang aking ina, si Elena Evangelista, ay hindi pala isang simpleng empleyado lamang. Siya ang orihinal na may-ari ng mga lupain at patent na naging pundasyon ng imperyo ng mga Villafuerte. Natagpuan ko ang isang liham na may pirma ng ama ni Gabriel. Doon ay malinaw na nakasaad ang mga ilegal na transaksyon, ang pagmamanipula sa mga dokumento, at ang sistematikong pagnanakaw sa yaman ng aking pamilya, habang ang aking ina ay may sakit at nag-aagaw buhay. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Ang mga taong tinuring kong pamilya. Ang lalaking pinag-alayan ko ng 7 taon ay nabubuhay sa marangyang buhay gamit ang dugong kinuha mula sa aking sariling ina. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal ay ang huling dokumento, The Phoenix Trust. Isang lihim na pondo na itinabi ng aking ina bago siya mawala. Isang yaman na hindi kailanman nahanap ng mga Villafuerte at ako ang tanging tagapagmana nito. Ang halaga nito ay sapat upang pabagsakin ang buong pamilya ni Gabriel sa isang kumpas lamang ng aking kamay. Hinawakan ko ng mahigpit ang dokumento. Ang aking mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa papel. Ang sakit sa aking puso ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan patuloy pa rin ang paghagupit ng hangin at ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa dilim. Sino ang mag-aakala na sa ilalim ng mga guho ng aking nawasak na buhay ay may nakatagong gintong magbibigay sa akin ng lakas upang lumipad muli? Ngayong hawak ko na ang katotohanang matagal nilang ibinaon sa limot. Paano ko gagamitin ang kapangyarihang ito laban sa mga taong kumuha ng lahat sa akin? At higit sa lahat, sapat na ba ang yaman upang mabawi ko ang kaisa-isang hiyas na hindi kayang bayaran ng kahit anong bilyon? Ang aking anak? Tinitigan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Ang mga palad na dati ay laging nanginginig sa takot na baka hindi magustuhan ni Gabriel ang timpla ng kape. O baka may mahanap na alikabok si Doña Aurora sa mga palamuti sa sala ay unti-unti nang kumakalma. Sa bawat haplos ko sa mga lumang dokumentong iniwan ni Ina, naramdaman ko ang isang uri ng init na hindi nagmumula sa apoy, kundi sa isang natutulog na kapangyarihang ngayon lang muling nagigising sa aking mga ugat. Hindi ako pwedeng manatiling luhaan sa dampa ni Yaya Rosa. Ang bawat minutong iginigugol ko sa pag-iyak ay isang minutong ninanakaw ko sa aking sarili para mabawi si Lia. Sa tulong ng huling pera na itinago ni Yaya Rosa para sa akin, naglakbay ako patungo sa lungsod upang hanapin ang tanging pangalang nakasulat sa gilid ng Phoenix Trust. Attorney Mateo Valeriano. Ang opisina ni Attorney Mateo ay hindi tulad ng marangyang gusali ni Gabriel na punong-puno ng salamin at bakal na tila ba gustong lamunin ang sinumang papasok. Ito ay isang tahimik na silid
Sa loob ng isang lumang gusali, amoy kape at lumang libro. Nang pumasok ako, ang marahang pagbukas ng pinto ay naglikha ng isang banayad na huni na tila ba bumabati sa aking pagdating. Mrs. Villafuerte? Bungad ni Mateo habang tumatayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tingin ay matalas ngunit may bahid ng respeto. Katarina Evangelista. Pagtatama ko sa kanya, ang pagbigkas ko sa sarili kong apelyido ay tila isang matamis na himig na matagal ko nang hindi narinig. Ipinadala ko ng alaala ng aking ina. Nang ilapag ko ang mga dokumento sa kanyang lamesa, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging profesional, ang kanyang mga mata ay napalitan ng matinding gulat at pagkamangha. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, Katarina. Ang iyong ina, siya ay isang visionary. Ang Phoenix Trust ay hindi lang simpleng pondo. Ito ay isang imperyong binuo niya sa dilim, habang ang mga Villafuerte ay nagpapakasasa sa mga ninakaw nilang yaman. Ngayon inalok ako ni Mateo ng matitirhan at tulong pinansyal habang inaayos namin ang kaso. You can stay at one of the firm's private properties, Katerina. We can provide for everything you need for now. Umiling ako nang may kasamang matatag na ngiti. Salamat, Mateo. Pero hindi ko na kailangan ng kahit kaninong tulong na maglalagay sa akin sa utang na loob. Gagamitin ko ang yaman ni Ina. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang bawat sentimong gagastusin ko para sa aking pagbangon ay dapat magmula sa aking sariling dugo at sa pamanang pinaghirapan ni Ina. Sa sumunod na 6 na buwan, ang aking buhay ay naging isang disiplinadong pagsasanay. Hindi na ako ang babaeng nagigising ng may kaba sa dibdib. Ngayon, nagigising ako bago pa sumikat ang araw upang mag-ensayo. Hindi para maging maganda sa paningin ng iba, kundi para maging malakas. Ang bawat pagkain na isinusubo ko ay hindi na luto sa takot, kundi luto sa pagmamahal para sa sarili kong katawan na matagal kong pinabayaan. Pinanood ko ang aking sariling pagbabago sa salamin. Ang mga matang dati ay laging nakayuko, ay ngayon ay mayroon ng ningning na tila ba may apoy sa likod ng aking mga balintataw. Ang aking balat na dati ay maputla dahil sa stress at pagod ay nagkaroon muli ng sigla. Ngunit higit sa pisikal, ang aking isipan ang naging pinakamatalim na sandata. Binasa ko ang bawat ulat ng negosyo, bawat galaw ng stocks ng Villafuerte Corp, at bawat butas sa kanilang mga illegal na transaksyon na itinago ni Ina. Sa bawat gabing nag-iisa ako, yakap ang isang lumang damit ni Lia na nadala ko. Binubulong ko sa kadiliman. Kaunti na lang, anak. Handa na ang iyong ina. Isang gabi, habang sinusuri namin ni Mateo ang huling bahagi ng Phoenix Trust, isang dokumento ang nahulog mula sa isang nakatagong bulsa ng baul. Ito ay isang mapa ng isang malawak na lupain sa labas ng Maynila, na ayon sa titulo, ay hindi kailanman naisama sa listahan ng mga asset ng pamilya Evangelista. Bakit itinago ni Ina ang lugar na ito? At ano ang kinalaman nito sa biglaang pagyaman ng mga Villafuerte 30 taon na ang nakalilipas? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. May mga lihim pa pala ang Phoenix Trust na hindi lang tungkol sa pera. May mga katotohanang mas malalim pa sa pagnanakaw ng ari-arian. Paano na itago ni Ina ang bilyong halaga ng yaman at ang misteryosong lupaing ito sa loob ng mahabang panahon nang hindi nahahalata ng mga Villafuerte? At handa na nga ba akong harapin ang katotohanang baka ang buong buhay ko ay nakaplano na bago pa man ako ipanganak? Ang bawat numero sa screen ng aking laptop ay tila mga kawal na sumusunod sa bawat kumpas ng aking daliri. Habang ang mundo ay natutulog, pinapanood ko ang unti-unting pagpula ng mga graph ng Villafuerte Corporation. Sa bawat pagbaba ng kanilang shares, nararamdaman ko ang isang malamig na katuwiran. Hindi ito paghihiganti, kundi isang natural na batas ng sanlibutan. Ang mga bagay na itinayo sa pundasyon ng nakaw na yaman ay sadyang nakatakdang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasalanan.
Ayon sa mga ulat na palihim na ipinapadala sa akin ni Yaya Rosa, ang mansyon na dati ay naging kulungan ko ay punong-puno ngayon ng ingay ng paghahanda. Ang amoy ng mamahaling mga liryo at imported na rosas ay bumabalot sa bawat sulok ng sala, isang mabangong takip sa bulok na katotohanang nagaganap sa loob. Naghahanda sila para sa isang engranding engagement party, ang pagdiriwang ng tagumpay ni na Gabriel at Sofia. Sa aking isipan, nakikita ko si Sofia na nakatayo sa harap ng malaking salamin, suot ang isang bestidang yari sa mamahaling sutla na tila ba ginto ang bawat hibla. Marahil ay iniisip niya na sa wakas ay nakuha na niya ang lahat. Ngunit ang bawat tawa niya na umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Iniisip nilang ako ay isang pulubi na lamang sa kung saang sulok ng lansangan, isang aninong madaling limutin. Ang maling akala nila ang magiging pinakamalaki nilang pagkakamali. Ngunit ang bawat tagumpay ko sa merkado ay nawawalan ng tamis tuwing naaalala ko ang kalagayan ni Leah. Ikinuwento ni Yaya Rosa ang marahang paghikbi ni Leah sa loob ng kanyang madilim na silid tuwing gabi. Nakikita ko ang imahe ni Sofia na may mukhang tila anghel sa harap ni Gabriel, ngunit nagiging isang malupit na halimaw kapag wala na ang kanyang madla. Ang malamig na pagtrato niya sa aking anak, ang pagkakait ng yakap na dati ay laging nararamdaman ni Leah, at ang mga salitang pilit na nagbubura sa alaala ko sa isipan ng bata. Ang lahat ng ito ay tila mga punyal na tumatarak sa aking dibdib. Leah anak, tiisin mo lang. Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa malayo. Ang bawat hapdi na nararamdaman mo ngayon ay magiging mitya ng apoy na susunog sa kanilang toreng bakal. Samantala, sa opisina ng Villafuerte Corp, ang tensyon ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa bawat pader. Ang tunog ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagring ay nagpapahiwatig ng kaba ng mga investors. Si Gabriel, ang lalaking akala ay kontrolado ang buong mundo, ay nagsisimula ng makaramdam ng takot. Isang misteryosong investor ang unti-unting bumibili sa mga shares na itinatapon ng mga natatarantang shareholders. Hindi niya alam na ang bawat pisong nawawala sa kanya ay napupunta sa kaba ng Phoenix Trust. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng isang mapanglaw na liwanag sa mansyon, isang courier ang dumating sa kanilang gate. Ang sobrang dala nito ay payak, ngunit ang nilalaman nito ay sapat upang patigilin ang tibok ng puso ni Gabriel. Ayon kay Yaya Rosa, nasa gitna sila ng merienda nang buksan ni Gabriel ang liham. Ang dating mapula niyang mukha ay biglang naging kasing putla ng abo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa aking mga braso upang itulak ako palabas, ay nanginginig na ngayon habang binabasa ang bawat salita. Ang liham ay hindi mula sa akin, kundi mula sa isang legal firm na humahawak sa mga titulo ng lupa sa ilalim ng pangalan ng aking ina. Isang formal na abiso ng pagbawi sa lupa, ang mismong lupa kung saan nakatayo ang marangyang mansyon ng mga Villafuerte. Ang dokumentong matagal nilang inakalang nawala o nasunog ay muling lumitaw, buhay na buhay at handang maningil. Ang mansyong yon, ang simbolo ng kanilang kapangyarihan at karangyaan, ay nakatayo pala sa isang pundasyong hindi kailanman naging kanila. Paano ito nangyari? Ang tanging narinig ni Yaya Rosa na namutawi sa mga labi ni Gabriel bago ito napaupo sa sahig, habang si Sofia ay nakatingin lang ng may halong gulat at pag-aalinlangan. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa aking bintana, naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan. Ang unang pader ng kanilang imperyo ay nagsimula ng mabitak. Ngunit paano tatanggapin ni Gabriel ang katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay isang malaking kasinungalingan? At ano ang gagawin ni Sofia kapag nalaman niyang ang lalaking pinili niya ay wala nang maipagmamalaki, kundi ang isang apelyidong puno ng utang? Ang mansyon ng mga Villafuerte
ay tila isang nagliliyab na hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat bintana ay naglalabas ng ginintuang liwanag, habang ang tunog ng mga instrumentong de kuwerdas ay humahalo sa malalutong na tawa ng mga piling panauhin mula sa matataas na lipunan. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay sapat na upang malasing ang sino mang papasok, isang ilusyon ng kasakdalan na pilit nilang itinataguyod sa harap ng lahat. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo sina Gabriel at Sofia. Si Gabriel ay mukhang matikas sa kanyang itim na tuksido, ngunit kung titingnan ng maigi, may bakas ng pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Si Sofia naman ay kumikinang sa kanyang puting bestida, punong-puno ng mga diamante na tila ba gusto niyang silawin ang buong mundo upang hindi nila makita ang itim ng kanyang kaluluwa. Hindi ako nagmamadali nang pumasok ako sa malaking pintuan. Ang bawat hakbang ng aking suot na pulang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang marahang tunog na tila ba isang babala ng paparating na unos. Suot ko ang isang pulang bestida na yari sa pinakamahusay na sutla, ang kulay ng nagbabagang apoy at ng dugong dumanak mula sa aking sugatang puso. Ang aking buhok ay nakaayos ng elegante at ang aking mga mata ay walang bakas ng kaba. Ang marahang pagtigil ng musika ay tila isang malamig na hangin na biglang dumaan sa buong bulwagan. Ang mga pag-uusap ay uwentunting na palitan ng mga bulungan at ang lahat ng paningin ay natuon sa akin. Hindi na nila nakikita ang basang anino na pinalayas 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang nakikita nila ngayon ay isang babaeng tila nagmula sa isang marangyang panaginip, isang reynang nagbalik upang bawiin ang kanyang trono. Katarina! Ang boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang hawak na baso ng champagne ay bahagyang nayanig, dahilan upang ang likido sa loob nito ay lumikha ng maliliit na alon. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding gulat na nauwi sa pamilyar na pagmamaliit. Anong karapatan mong pumasok dito? Guards! Bakit hinayaan ninyong makapasok ang basurang ito? Ngumiti ako ng bahagya, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Dahan-dahan akong lumapit sa isang waiter at kumuha ng isang baso ng wine. Hinawakan ko ang manipis na tangkay ng baso. Nang may sapat na kumpas at grasya, ang aking mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng kristal. Ang bawat galaw ko ay pinag-aralan, malayo sa dating Katarina na laging nakayuko at takot na makabasag ng kahit anong gamit sa bahay na ito. Relax, Doña Aurora. Wika ko. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim na tila babawat salita ay isang hiwa ng labaha. I'm not here as your uninvited guest. I'm here as the legal representative of the Phoenix Trust, the entity that currently holds 40% of your family's corporation. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Gabriel. Ang kanyang pagkataranta ay tila isang apoy na mabilis na kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Binitawan niya ang kamay ni Sofia at humakbang palapit sa akin. Kat, ano itong sinasabi mo? Anong Phoenix Trust? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang dating pagsamba sa aking mga mata ay napalitan na ng isang malamig na distansya. Ang kanyang presensya, na dati ay nagpapatibok ng aking puso sa kaba, ay wala na ngayong epekto sa akin, kundi ang isang malalim na pagkamuhi. Pinanood ko kung paano gumuho ang kanyang yabang habang binubuksan ko ang folder na dala ko at ipinakita sa kanya ang dokumentong may pirma ng aking ina at ang selyo ng korte. You thought you could just throw me away like a used rag, Gabriel. Bulong ko habang nilalampasan siya upang harapin ang mga bisita. But you forgot one thing. This house, this business, even the very air you breathe in this hall, it was all built on the bones of my family's legacy. Lumapit si Sofia sa akin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at inggit. You're lying. Ninakaw mo lang ang mga dokumentong yan. Gabe, huwag kang maniwala sa kanya.
Isa lang siyang desperadang ex-wife na gustong manira ng party. Humarap ako sa kanya at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang aking tingin ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa kanyang bulyaw. Sophia dear, hindi mo na kailangang mag-alala sa party na ito dahil bukas, ang tanging pag-aari mo na lang ay ang mga pekeng alahas na suot mo ngayon. Ibinaling ko ang aking pansin sa buong madla. Ang katahimikan ay tila isang bigat na dumadagan sa bawat isa sa kanila. Itinaas ko ang aking baso ng wine bilang isang pagpupugay, ngunit hindi para sa kanilang pagdiriwang, kundi para sa aking pagbabalik. Hindi ako narito para sa gulo. Pahayag ko sa gitna ng bulwagan, ang bawat salita ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Narito ako para kunin ang akin, at ang paniningil ay hindi pa natatapos sa gabing ito. Habang dahan-dahan kong inilalagay ang baso sa lamesa, nakita ko si Leah na nakasilip mula sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang level ng pagkilala. Ngunit bago pa ako makahakbang patungo sa kanya, isang malakas na tawag mula sa isang hindi kilalang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Dala ang isang balitang magpapabago sa ihip ng hangin para sa lahat ng naroroon. Sino ang taong kararating lang na tila ba may hawak na mas malaking bomba kaysa sa aking pagbabalik? At sa gitna ng tensyong ito, paano ko maililigtas si Leah mula sa nagbabagang gumuho na imperyo ng mga Villafuerte? Hindi ka karapat-dapat na maging ina, Katarina. Isang baliw na babaeng walang direksyon sa buhay. Paano mo mapapalaki ang isang Villafuerte? Sisirain mo lang ang bata dahil sa inggit mo sa amin. Ang boses ni Sofia ay matinis. Tila isang basag na kristal na pilit sumusugat sa aking pandinig sa gitna ng marangyang bulwagan. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, ang kanyang mukha ay hindi na mukhang anghel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na baka makuha ko ang lahat ng kanyang pinaghirapang agawin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang babaeng yuyuko at hahayaan ang kanyang mga lason na pumasok sa aking sistema. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng 7 taong pagtitiis. Ang mga bulungan ng mga tao ay tila naging isang malabong ingay na lamang sa aking likuran. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sofia ay tila mga talsik ng putik na pilit niyang isinasabog sa aking malinis na pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dumidikit ang kanyang lason. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang mga matang puno ng takot na nakatago sa likod ng makapal na kolorete. Sofia, ang aking tinig ay malamig, tila isang hanging amihan na may dalang talim ng yelo. Ang ingay ay hindi kailanman naging katumbas ng katotohanan. Ang bulyaw mo ay hindi nagpapakita ng lakas, kundi ng iyong desperasyon. Lumingon ako kay Gabriel na nooy tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak sa gitna ng bulwagan. Magkita tayo sa korte, Gabriel. Doon natin malalaman kung sino sa atin ang tunay na may karapatang humawak sa kinabukasan ng aking anak. Lumipas ang ilang araw na tila isang mahabang panaginip. Ang amoy ng mamahaling pabango sa mansyon ay napalitan ng amoy ng lumang kahoy at floor wax sa loob ng silid ng hustisya. Ang korte ay balot ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang bawat pader ay may mga matang nakamasid at naghihintay ng katotohanan. Nakatayo si Sofia sa tapat ng hukom, ang kanyang boses ay nanginginig, pilit na nagpapakita ng luha na hindi naman umaabot sa kanyang mga mata. Your Honor, si Katarina ay hindi matatag ang isipan. Iniwan niya ang bata sa gitna ng ulan dahil lamang sa kanyang galit. Wala siyang kakayahang magbigay ng marangyang buhay para kay Leah. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa aking bag sa ilalim ng lamesa. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang mariing kurot sa aking puso. Ngunit naramdaman ko ang marahang pagtapik ni Mateo sa aking balikat, isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa sa labang ito.
Ipinatatawag ng panig ng depensa si Rosa del Rosario bilang aming susunod na testigo. Ang boses ni Mateo ay matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Doña Aurora na nakaupo sa likuran. Ang kanyang mga daliri ay tila naging mga kuko na bumaon sa kanyang mamahaling bag. Pumasok si Yaya Rosa. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katotohanang matagal niyang itinago sa loob ng kanyang dibdib. Nang maupo siya sa silya ng testigo, hindi siya tumingin sa akin, kundi kay Gabriel. Ang kanyang paningin ay puno ng lungkot at isang uri ng panghihinayang na tila ba nakikita niya ang batang inalagaan niya na naging isang halimaw. Saksi ako sa lahat, Your Honor, simula ni Yaya Rosa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, tila isang marahang agos ng tubig na dahan-dahang humuhukay sa matigas na bato. Nakita ko kung paano tratuhin ni Ma'am Sofia ang batang si Lia kapag wala si Sir Gabriel. Nakita ko ang mga gabing umiiyak ang bata dahil sa takot, habang ang kanyang ama ay abala sa pakikipaghalubilo sa labas. Kinuha ni Yaya Rosa ang isang maliit na kagamitang elektroniko mula sa kanyang bulsa. Hindi ko po gustong gawin ito, pero kailangan para sa kaligtasan ng bata. Ang marahang tunog ng pagpindot niya sa kagamitan ay nagdulot ng isang matinding tensyon sa loob ng korte. Isang boses ang narinig mula sa speaker. Boses ni Sofia na sumisigaw, puno ng puot. Tinatawag si Lia na isang pabigat at isang sumpa habang naririnig ang mahinang hikbi ng isang bata sa background. Ang katahimikan sa korte ay naging kasing talim ng isang espada. Nakita ko ang pagyuko ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang tumatakip sa kanyang muka. Si Sofia naman ay tila isang kandilang unti-unting natutunaw sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Your Honor, muling pagsasalita ni Mateo. Mayroon din kaming ebidensya na ang mga pasilidad na ipinagmamalaki ng mga Villafuerte ay hindi angkop para sa isang lumalaking bata dahil sa kapaligirang puno ng panlilinlang. Tumingin ako sa hukom. Ang aking puso ay tila isang ibong nagpupumiglas na makalaya. Ngunit sa gitna ng aking pag-asa, nakita ko ang isang mabilis na pagpapalitan ng tingin sa pagitan ni Doña Aurora at ng isa sa mga tauhan ng korte. May isang bagay na tila hindi tama. Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa aking likuran. Bakit tila may ngiti pa ring nakasabit sa mga labi ni Doña Aurora sa kabila ng lahat? Mayroon pa bang alas na itinatago ang mga Villafuerte na kayang baligtarin ang lahat ng aming pinaghirapan? Wala na, Gabriel. Ubos na ang lahat. Ang akala mong matatag na pader ng kumpanyang ito ay tila mga anay na dahan-dahang kumain sa sarili nitong pundasyon. Ang boses ni Mateo ay naging isang malamig na hatol sa loob ng opisina ni Gabriel. Wala na ang amoy ng mamahaling sigarilyo at alak na dati ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang tanging nalalanghap sa silid ay ang amoy ng lumang papel at ang alikabok ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang pagkabulok. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay tila isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat dumi at pagkakamali na sinubukan nilang itago sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo ako sa gilid, pinapanood si Gabriel na nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang kanyang balikat na dati ay laging matikas ay ngayon ay bagsak na. Tila pasan ang buong bigat ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang mga investors na dati ay nakapila sa labas ng kanyang pinto. Ang bawat pagtunog ng telepono sa labas ng silid ay hindi na nagdadala ng mga bagong proyekto, kundi ng mga banta ng demanda at paniningil ng utang. Bakit mo ginagawa ito, Kat? Bulong niya. Ang boses ay paos at puno ng pagod. Minahal naman kita sa paraang alam ko. Bakit kailangang wasakin mo ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko? Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay hindi nagbibigay ng ingay sa makapal na alpombra. Ngunit naramdaman ko ang takot sa kanyang mga mata nang mag-angat siya ng tingin.
Hindi ko winasak ang pamilya mo, Gabriel. Kayo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Noong sandaling nagpasya kayong itayo ang inyong palasyo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw niyo sa aking ina. Ang bawat pisong hinahawakan mo ay may bakas ng kanyang paghihirap. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang bazaar kung saan nagtitipon ang mga kababaihan ng lipunan, nakita ko si Sofia. Ngunit wala na siya sa gitna ng entablado. Nakatayo siya sa isang tago at madilim na sulok. Pilit na inaalok ang kanyang mga mamahaling designer bags sa isang bihasa sa pagkilala ng mga pekeng kagamitan. Ang kanyang mukha ay balot ng makapal na make-up. Pilit na itinatago ang mga pasa ng pagod at ang panginginig ng kanyang mga labi. Pinanood ko siya mula sa malayo. Nakita ko ang paraan ng kanyang paghawak sa isang bag. Isang bag na dati ay ipinagmalaki niya sa akin na regalo ni Gabriel. Ngunit nang suriin ito ng mamimili, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Ang bag na simbolo ng kanyang pag-angat sa buhay ay isa palang napakahusay na kopya. Isang peke, tulad ng kanyang pagkatao. Ang mapait na katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha nang tanggihan ng mamimili ang kanyang inaalok. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang pagkawala ng ningning sa kanyang mga mata na dati ay puno ng ambisyon. Sa pagkakataong yon, hindi galit ang naramdaman ko para sa kanya, kundi isang malalim na pagkaawa. Naging biktima rin siya ng kanyang sariling pangarap na nakabatay sa paninira ng buhay ng iba. Karma is a silent visitor, Sofia, bulong ko sa aking isipan habang dahan-dahan akong tumatalikod. Dumarating ito ng walang babala at kumukuha ito ng higit pa sa ibinigay nito. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang iabot sa akin ni Mateo ang pinal na ulat ng audit. Ang Villafuerte Corporation ay opisyal na ring idinedeklarang bangkarote. Ang bawat ari-arian nila, mula sa mga sasakyan hanggang sa mga lupain, ay sasailalim na sa liquidation. At dahil sa Phoenix Trust, ako ang may unang karapatang bumili sa lahat ng ito sa halagang mas mababa pa sa orihinal na presyo. Kat, may isang mahalagang impormasyon pa. Wika ni Mateo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Nalaman naming nag-aaway na sina Gabriel at Sofia. Balak nang iwan ni Sofia si Gabriel at tumakas palabas ng bansa kasama ang ilang natitirang pera mula sa personal na account ni Doña Aurora. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang katapatan na itinayo sa pera ay mabilis na naglalaho kapag ang kaban ay wala ng laman. Ang mga taong nagsama-sama sa kasamaan ay sila rin ang unang magtatraidor sa isa't isa sa oras ng kagipitan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, nasaan ang tunay na katarungan? Sapat na ba na makita silang naghihirap habang ang anak ko ay patuloy na naghahanap ng yakap ng isang buong pamilya? Inayos ko ang aking suot na itim na blazer. Ang tela nito ay malamig sa aking balat. Ang laban sa korte para kay Leah ay malapit na ring matapos, ngunit isang lihim na tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpahinto sa aking pag-iisip. Mrs. Evangelista, kung gusto mong makita ang anak mo ng buo at ligtas, pumunta ka sa lumang warehouse sa labas ng syudad. Huwag kang magsasama ng pulis. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng desperasyon at isang uri ng baliw na galit. Isang boses na kilalang kilala ko. Isang boses na handang sumunog sa buong mundo dahil lang sa nawala ang kanyang toring bakal. Ano ang gagawin ng isang ina kapag ang kaligtasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa huling hininga ng isang imperyong gumuho? At hanggang saan ang kayang ibigay ni Doña Aurora upang mapanatili ang isang dangal na matagal nang nabubulok sa ilalim ng lupa? Dito na ba talaga nagtatapos ang lahat, Katarina? Tingnan mo ang ginawa mo sa amin. Tingnan mo ang pamilyang sinumpaan mong mamahalin. Ang boses ni Gabriel ay tila isang gasgas na plaka, puno ng desperasyon at panunumbat na wala na sa lugar. Nakatayo ako sa gitna ng madilim
at maalikabok na warehouse malayo sa kinang ng mga kristal na chandelier at bango ng mga mamahaling bulaklak. Dito, ang tanging nalalanghap ay ang amoy ng kinakalawang na bakal at ang mapanghia at lumang kahoy. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang alikabok na sumasakal sa aking lalamunan. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang lalaking dati kong sinamba na ngayon ay tila isang basang sisiw na nagmamakaawa sa gitna ng dumi. Hawak ni Doña Aurora si Lia sa isang sulok. Ang aking anak ay mahimbing na natutulog, marahil ay pinainom ng kung anong pampatulog, habang ang kanyang maliit na katawan ay nakasandal sa maruming bisig ng kanyang lola. Ang kaibahan ng mamahaling sutla na suot ni Doña Aurora sa madungis na paligid ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng baliw na pagmamalaki na ayaw bumitaw sa isang trono na matagal nang gumuho. "Gabe, itigil mo na ito," wika ko. Ang aking boses ay matatag, kahit na ang aking buong pagkatao ay nanginginig sa takot para kay Lia. "Ibigay mo sa akin ang anak ko. Tapos na ang laban. Wala na kayong kumpanya. Wala na kayong mansyon. Huwag mo nang idamay ang bata." Lumapit si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at pasuray-suray. Ang kanyang taksido ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw. "Kat, pwede nating simulan uli. Iiwan ko si Sofia. Papalayasin ko siya. Magiging pamilya tayong muli. Gagamitin natin ang Phoenix Trust para itayo ang lahat. Please, Kat. Mahal mo pa ako, di ba?" Naramdaman ko ang isang matinding pait na gumuhoit sa aking lalamunan. Ang paraan ng kanyang pagmamakaawa ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Ngayong wala na siyang pera, ngayong tinalikuran na siya ng mundo, ay bigla niyang naalala ang mahal niya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang insulto sa 7 taon kong pagtitiis. "Mahal?" ang tanging nasabi ko nang may kasamang mapait na ngiti. "Gabriel, ang mahal mo ay ang kapangyarihan ko ngayon. Ang mahal mo ay ang bilyon-bilyon na hawak ko. Noong wala akong anuman, pinalayas mo ako sa ulan na parang aso. Noong kailangan ko ng asawa, ibinigay mo ang kama natin sa ibang babae. Tapos na tayo, Gabe. Matagal na tayong tapos." Sa isang iglap, ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningning. "Kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa iyo. At kung hindi namin mababawi ang amin, walang maiiwan sa iyo." Lumingon siya kay Doña Aurora. Ang matandang babae ay dahan-dahang tumayo. Bit-bit ang walang malay na si Lia patungo sa isang bukas na bahagi ng warehouse kung saan may matarik na hulugan ng mga kargamento. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang dahan-dahang pagbibilang ng huling sandali ng aking kaligayahan. "Katarina, pirmahan mo ang kasunduan na ibinabalik mo sa amin ang lahat ng shares ng Villafuerte Corp o bitawan ko ang batang ito." Ang boses ni Doña Aurora ay malamig, walang bakas ng pag-aalangan. Ang pag-ibig niya sa kanyang apelyido ay mas matimbang pa kaysa sa buhay ng kanyang sariling apo. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang hangin ay tila naging yelo sa loob ng aking baga. Tumingin ako kay Lia, ang kanyang payapang mukha, ang maliliit niyang daliri na nakakuyom. Siya ang aking buhay. Siya ang dahilan kung bakit ako bumangon. At ngayon, ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya ang siyang naglalagay sa kanya sa panganib. "Huwag! Pakiusap!" Sigaw ko. Ang aking tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa ako ay nakaluhod na sa maruming sahig. "Kuhanin niyo na ang lahat. Ang pera, ang lupa, ang kumpanya. Kuhanin niyo na lahat. Huwag niyo lang saktan si Lia." Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora, isang tunog na puno ng tagumpay at kasamaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtawa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap.
Ang pinto ng warehouse ay bumukas ng marahan at isang anino ang pumasok. Isang aninong may hawak na katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Si Sofia, pero hindi siya ang Sofia na nakasanayan kong makita. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ang kanyang muka ay may mga bakas ng luha at pasa. Hawak niya ang isang recorder at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Gabriel na may halong matinding puot. Gabe, akala mo ba hindi ko alam ang plano mo? Ang boses ni Sofia ay puno ng panginginig. Akala mo ba hahayaan kitang itapon ako para lang balikan ang babaeng ito? Isang lihim na audio ang biglang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng warehouse. Ito ay boses ni Gabriel. Ilang oras lang ang nakalilipas, kausap ang isang tao tungkol sa kung paano niya gagamitin si Kat para mabawi ang pera at pagkatapos ay itapon din ito kapag nakuha na ang gusto. Sa gitna ng kaguluhan ng kanilang pagtatalo, nakita ko ang pagkakataon. Dahan-dahan akong gumapang patungo kay Leah. Ang bawat galaw ko ay kailangang maging walang tunog. Ngunit bago ko pa maabot ang aking anak, isang malakas na pagyanig ng isang lumang istruktura sa itaas ang nagpahinto sa lahat. Ang mga kinakalawang na kadena na humahawak sa mga mabibigat na kargamento sa itaas ni na Doña Aurora at Leah ay tila bibigay na. Leah! Ang tanging naisigaw ko habang ang aking puso ay tila sasabog sa takot. Sino ang unang kikilos sa oras na ang lahat ay gumuho na? Maililigtas ko ba si Leah bago tuluyang bumagsak ang nakabiting panganib o ang huling hininga ng pamilya Villafuerte ay isasama ang lahat patungo sa madilim na kailaliman? Walang sino man ang may karapatang kumuha sa anak ko. Kahit ang kamatayan hindi ko papayagang dumaan sa harap niya. Ang sigaw na yon ay hindi nagmula sa aking lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng aking pagkatao na matagal nang kinalimutan ng takot. Sa sandaling narinig ko ang nakakangilong pagkalagot ng mga kinakalawang na bakal sa itaas. Ang aking katawan ay tila naging isang palaso na bumulusok patungo kay Leah. Hindi ko na naramdaman ang gaspang ng semento sa aking mga tuhod o ang pagbaon ng mga bubog sa aking mga palad. Ang tanging nakikita ko ay ang maliit na figura ng aking anak sa ilalim ng dambuhalang anino ng babagsak na kargamento. Sa isang iglap, naitulak ko si Doña Aurora palayo at niyakap ko si Leah ng buong lakas. Ang pagbagsak ng mabigat na kahoy at bakal sa aming likuran ay lumikha ng isang pagyanig na tila ba ang buong mundo ay nagkakapiraso. Ang makapal na alikabok ay agad na bumalot sa amin, nagpapadilim sa paningin at nagpapahirap sa bawat hininga. Naramdaman ko ang matatalim na piraso ng kahoy na tumama sa aking likuran, ngunit ang tanging inaalala ko ay ang init ng munting katawan ni Leah na nakakubli sa ilalim ko. Paglipas ng ilang sandali ng nakakangiting katahimikan, narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Leah. Buhay siya. Buhay ang anak ko. Ang pagdating ng mga awtoridad at ng ambulansya ay tila isang malabong serye ng mga anino at boses sa gitna ng aking pagkahilo. Dinala kami sa ospital at habang nakahiga ako sa stretcher, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ng aircon ay tila nagpabalik sa akin sa malupit na realidad. Ang aking likod ay hapdi na tila ba may apoy na gumuguhit dito, ngunit ang aking isipan ay nananatiling nakatuon sa pintuan ng emergency room kung saan ipinasok si Leah. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo ako sa isang wheelchair sa hallway ng ospital. Ang aking mga sugat ay nabalutan na ng benda. Doon, nakita ko si Doña Aurora na nakaupo sa isang bench. Ang kanyang mamahaling bestida ay punit-punit at puno ng dumi. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. Nang makita niya ako, tumayo siya at lumapit ng may nanlilisik na mga mata. Kasalanan mo ito, Katarina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, hindi dahil sa pag-aalala kay Leah, kundi dahil sa kahihiyang dinanas niya. Kung ibinigay mo lang ang nararapat sa amin, hindi tayo aabot sa ganito.
Winasak mo ang pamilya ko. Dahan-dahan akong tumayo mula sa wheelchair. Ang bawat galaw ko ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking likuran. Ngunit hindi ko yun pinansin. Humakbang ako palapit sa kanya hanggang sa magtagpo ang aming mga paningin. Wala na ang takot. Wala na ang respeto. Ang tanging naroon ay ang puot ng isang inang hinarap ang kamatayan para sa kanyang anak. Isang mabilis na paggalaw ng aking kamay ang nagdulot ng isang matunog na sampal sa kanyang pisngi. Ang tunog ng pagtama ng aking palad sa kanyang balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, tila isang pinal na tuldok sa 7 taon ng aking pagtitiis. Ang kanyang mukha ay nabaling sa gilid at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi ikaw ang biktima rito, Doña Aurora. Ang aking tinig ay malamig at puno ng awtoridad na hindi niya kailanman narinig mula sa akin. Ikaw ang halimaw na sumira sa sarili mong pamilya. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Lia ay babayaran mo. Hindi na kumpanya ang kukunin ko sa inyo ngayon. Sisiguraduhin kong ang bawat sandali ng natitira ninyong buhay ay gagamitin ninyo sa pagbabayad sa korte. Tinalikuran ko siya bago pa siya makapagsalita. Pumasok ako sa silid ni Lia, kung saan ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang pag-andar ng mga medical monitor. Lumapit ako sa kanyang gilid at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Ang kanyang balat ay malambot at mainit, isang patunay ng himala na naranasan namin. Naupo ako sa tabi ng kanyang kama, binabantayan ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang pagod at sakit ng aking katawan ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kapayapaan. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtatago. Sa gitna ng madaling araw, nang ang sikat ng buwan ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtina, naramdaman ko ang marahang paggalaw ng mga daliri ni Lia. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang mga matang kasing linaw ng kristal, at puno ng kawalang malay. Tumingin siya sa akin, at isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mama!" Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng anghel na bumasag sa katahimikan ng silid. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mga luha sa aking pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Niyakap ko siya nang dahan-dahan, natatakot na baka mabura ang napakagandang sandaling ito. "Narito na si Mama, anak. Hindi ka na muling masasaktan. Pangako yan." Ngunit habang kami ay magkayakap, isang malakas na pagbukas ng pinto ang muling nambulabog sa aming katahimikan. Si Mateo iyon, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at may hawak na isang urgent na dokumento mula sa korte. "Kat, kailangan mong makita ito," wika niya. Ang boses ay seryoso. Si Gabriel, may ginawa siyang hindi natin inaasahan bago siya madakip ng mga pulis. Ano ang huling alas na binitawan ni Gabriel na tila ba gustong bawiin ang aming panandaliang kapayapaan? At sa gitna ng tagumpay ni Kat, mayroon pa nga bang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan? Akala niya ba talaga ay ganoon ako kahina? Na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hahayaan ko siyang sirain ang huling alaala ng aking ina? Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Habang binabasa ko ang dokumentong dala ni Mateo, naramdaman ko ang isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Si Gabriel, sa kanyang huling hininga ng desperasyon, ay nagtangkang i-liquidate ang natitirang pondo ng Phoenix Trust sa pamamagitan ng pamimeke ng aking pirma. Gusto niyang itakas ang pera at iwanan akong harapin ang mga kaso ng embezzlement. Ngunit ang hindi niya alam, ang sistemang ginawa ni Ina ay mayroong silent alarm, isang mekanismong agad na nag-uulat sa mga awtoridad kapag may ilegal na pagtatangkang pakialaman ang pondo. Hindi na ako nagulat nang makita ko si Gabriel sa loob ng istasyon ng pulis pagkalipas ng ilang oras. Nakaupo siya sa isang malamig na silyang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at nakagapos ng mga posas. Ang tunog ng bakal na nagtatama
Sa bawat galaw niya ay tila isang malungkot na kampana na nagbabadya ng kanyang katapusan. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang pamumutla ng isang taong nalaman na ang kanyang toring ginto ay buhangin lamang pala. Kat, pakiusap, bawiin mo ang demanda. Bulong niya nang makita ako. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Para kay Lia, ayaw mong lumaki ang anak natin na may amang nasa kulungan, di ba? Lumapit ako sa kanya, ngunit nanatili ang sapat na distansya. Ang amoy ng selda at ng pawis niya ay hindi na nagdudulot sa akin ng sakit, kundi ng isang matinding pagkasuklam. Ginagamit mo si Lia ngayon, Gabriel? Noong hinayaan mong mahulog ang mga kargamento sa kanya, naisip mo ba ang pagiging ama mo? Ang pagkakakulong mo ay hindi dahil sa akin. Ito ay bunga ng bawat maling desisyong pinili mo. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang pagbukas at pagsasara ng mabigat na pintong bakal, ang pinal na harang sa pagitan ng kanyang kalayaan at ng kanyang mga kasalanan. Samantala, sa isang malayong terminal ng bus, nakita ko ang ulat tungkol kay Sophia. Ang babaeng nangarap na maging reyna ng mga Villafuerte ay natagpuang nag-iisa. Wala ni isang sentimo sa kanyang bulsa. Ang lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya. Isang negosyanteng pinangakuan siyang itatakas siya, ay tinangay ang lahat ng kanyang natitirang alahas at pera. Nakita ko sa mga litrato ang kanyang mukha, punong-puno ng dumi. Ang mga mata ay dilat sa kawalan. Tila hindi makapaniwala na ang mundong binuo niya sa paninira ng iba ay gumuho sa isang kisap mata. Ang karma ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag dumating ito, wala itong itinitira. Ngunit ang pinakamatamis na bahagi ng hatol ay ang nangyari sa mansyon ng mga Villafuerte. Nakatayo ako sa tapat ng malaking gate habang pinapanood ang paglabas ng mga hudling gamit ni na Doña Aurora. Ang matandang babae ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Yakap ang isang maliit na painting na tanging natira sa kanya. Ang bawat hakbang ng mga trabahador na naglalabas ng mga mamahaling muebles. Ang mga muebles na dati ay kailangang kong pakinisin hanggang sa sumakit ang aking mga braso ay tila isang himig ng paglaya sa aking pandinig. Saan kami pupunta? Tanong ni Doña Aurora sa mga tauhan ng korte. Ang kanyang boses ay wala ng awtoridad, tila isang basag na batingaw. Hindi ko na hinintay ang sagot. Ang mansyong ito na naging saksi sa aking mga luha at pagtitiis ay binili ko na sa pamamagitan ng Phoenix Trust. Ngunit hindi ko ito titirhan. Gagawin ko itong isang shelter, isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang bawat sulok na dati ay puno ng puot at pagmamalaki, ay pupunuin ko ng pag-asa at pagkalinga. Naramdaman ko ang marahang paghawak ni Lia sa aking kamay. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Mama, uuwi na po ba tayo? Ngumiti ako sa kanya, isang ngingiting puno ng katiyakan at kapayapaan. Oo anak, uuwi na tayo sa isang lugar kung saan wala nang mananakit sa atin. Habang paalis ang aming sasakyan, nakita ko sa side mirror ang unti-unting pagliit ng mansyon. Ang kabanata ng aking buhay bilang isang biktima ay formal nang nagwakas. Ang gabi ng pagdurusa ay natapos na at ang bukang liwayway ay narito na upang magbigay ng bagong liwanag. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang tanong ang nananatili sa aking isipan habang tinititigan ko ang payapang mukha ni Lia. Sapat na ba ang hustisya upang mabura ang lahat ng peklat ng nakaraan? At ano ang gagawin ko sa huling lihim na iniwan ni Ina, isang lihim na nagsasabing hindi lang pala pera ang ipinamana niya sa akin? Nakatayo ako sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon, ngunit hindi na ito ang mansyong naging kulungan ko ng 7 taon. Ang bawat pader na dati ay tila bumubulong ng panlalait ay pinalitan na ng mga pinturang may kulay ng bukang liwayway. Ang amoy ng takot at pagtitiis
ay naglaho na, pinalitan ng bango ng mga bagong tanim na halamang gamot at ang sariwang luto ng tinapay mula sa kusina. Ito na ang Elena Evangelista Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad ko na minsan nang inakala na ang dilim ay wala ng katapusan. Dahan-dahan kong hinaplos ang magaspang na balat ng isang puno ng nara sa gitna ng bakuran. Ang init ng sikat ng araw sa aking balat ay tila isang banayad na haplos ng aking ina. Nagpaparamdam na sa wakas, ang lahat ng pait ay naging pataba na para sa aking paglago. Wala na ang kaba sa aking dibdib tuwing may maririnig na yabag ng mamahaling sapatos. Wala na ang pangangailangan na maging perpekto para lamang hindi mapahiya. Madam Kat, handa na po ang lahat para sa unang pagtitipon ng mga nanay. Wika ni Yaya Rosa habang papalapit sa akin. Suot niya ang isang maayos na uniforme ng foundation at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya na hindi ko nakita noong kami ay nasa ilalim pa ng mga Villafuerte. Salamat, Yaya. Susunod na ako. Ngiti ko sa kanya. Ang pagtawag niya sa akin na Madam ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa isang babaeng nagawang itayo ang sarili mula sa abo. Bago ako pumasok sa loob, lumapit sa akin si Attorney Mateo. Hawak niya ang isang maliit at lumang sobre na tila ba nanggaling sa kailaliman ng panahon. Kat, nahanap ito ng mga trabahador sa likod ng isang nakatagong panel sa library habang nagpaparenovate. Sulat ito ng nanay mo para sa'yo. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang sobre. Ang amoy ng tuyong papel at sampagita ay agad na bumalot sa akin. Tila ba bumukas ang isang pinto patungo sa aking kabataan. Sa loob, nakasulat ang mga salitang tila ba naririnig ko mismong binibigkas ng aking ina. Katarina, aking anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong tunay na lakas. Ang Phoenix Trust ay hindi para sa yaman, kundi para sa iyong paglaya. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa pamilyang iyon dahil alam kong sa gitna ng kanilang kasakiman, doon mo matutuklasan ang apoy sa loob mo. Ang tunay na mana ko sa iyo ay hindi ang mga lupa o pera, kundi ang kakayahan mong magmahal ng tapat sa gitna ng pagtatraydor at ang lakas mong tumayo kapag ang mundo ay pilit kang ibinaba. Ikaw ang aking pinakamagandang obra maestra. Naramdaman ko ang mainit na luhang gumuhit sa aking pisngi. Hindi na ito luha ng hapdi, kundi luha ng pagpapasalamat. Ang lahat ng hirap, ang bawat sampal ni Doña Aurora, ang bawat pagtalikod ni Gabriel, at ang bawat panlalait ni Sofia, ang lahat ng yon ay bahagi pala ng isang mas malaking plano upang ako ay maging ganap na babae. Mama, tingnan mo po ang drawing ko. Ang boses ni Leah ay tila isang masayang awit na bumasag sa aking pagmuni-muni. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Ipinakita niya ang isang papel kung saan may guhit ng dalawang babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Napakaganda, Leah. Bulong ko habang kinakarga ko siya ng mahigpit. Sino ang mga ito? Tayo po yan, Mama. At sabi ni Yaya, ang puno raw po ay ang ating bagong buhay na hinding-hindi na matutumbok ng bagyo. Tumingala ako sa asul na langit. Sa malayong dako, narinig ko ang balita na si Gabriel ay nagsimula nang magsilbi ng kanyang sentensya habang si Sofia ay nagtatrabaho na sa isang malayo at maliit na paggawaan upang mabuhay. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin sa aking paglipad. Pinatawad ko na ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis at puno ng pag-asa. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang deklarasyon ng aking tagumpay. Hindi na ako ang aninong tinawag nilang Katarina Villafuerte. Ako si Katarina Evangelista, ang babaeng namatay sa gitna ng ulan,
ngunit nabuhay muli sa ilalim ng init ng sarili niyang liwanag. Habang naglalakad kami ni Leah pumasok sa mansyong puno na ngayon ng tawanan at pag-asa, alam ko sa aking sarili na ito na ang huling pahina ng aking pighati. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling pangungusap sa sulat ni Ina, naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot. May isang huling pangalan na binanggit doon. Isang pangalan na tila ba nagsasabing ang kwento ng aming pamilya ay may mas malalim pang ugat kaysa sa inaasahan ko. Handa na ba akong harapin ang bukas na may dala pang mga lihim o sapat na ang katahimikang tinatamasa ko ngayon kasama ang aking anak? Ang bawat simula ay may wakas, ngunit para sa akin, ang wakas ay isa lamang pintuan patungo sa isang mas maliwanag na umaga. 5 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang toring bakal ng mga Villafuerte at sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nabura ang mga bakas ng luha sa aking mga pisngi, pinalitan ng mga guhit ng ngangiti at pag-asa. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan, isang payak ngunit marangyang bilya na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga mapapait na alaala ng kahapon. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga namumukadkad na ilang-ilang sa paligid ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong bilyon sa mundo. Mama, tignan mo po, ang ganda na ng mga bulaklak sa garden. Ang boses ni Leah, na ngayon ay isang dalagita na, ay puno ng sigla. Nakita ko siyang naglalakad sa gitna ng mga halaman. Katuwang si Yaya Rosa na kahit may edad na, ay nananatiling malakas at masayahin. Ang bawat hakbang ni Leah ay puno ng tiwala sa sarili. Malayo sa batang dati, ay laging nagtatago sa likod ng aking mga binti dahil sa takot. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang makita siyang lumalaking matalino, matapang, at may pusong marunong lumingon sa pinanggalingan ang tunay na kayamanan na ipinamana sa akin ng tadhana. Sa loob ng aking opisina sa itaas, nakapatong ang mga ulat ng Elena Evangelista Foundation. Sa loob ng 5 taon, libo-libong kababaihan na ang nabigyan namin ng bagong simula. Ang mansyon na dati ay naging simbolo ng aking paghihirap, ay naging saksi na ngayon sa muling pagkabuhay ng mga pangarap. Kapag nakikita ko ang mga ngiti ng mga nanay na nakahanap muli ng trabaho at ang mga batang nakabalik sa paaralan, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng Phoenix Trust. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng kabutihan ng aking ina. Minsan, nakakatanggap pa rin ako ng mga balita tungkol sa kanila. Si Gabriel ay nananatili pa rin sa loob ng selda. Dahan-dahang kinakain ng pagsisisi at ng kalungkutan ng pag-iisa. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang maliit na paupahang kwarto, nabubuhay sa tulong ng isang maliit na pensyon. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang mapait na katahimikan. At si Sofia, nabalitaan kong nagtatrabaho siya ng marangal sa isang malayong probinsya, malayo sa kinang ng lungsod na minsang lumamon sa kanyang pagkatao. Hindi ko na sila tinitignan ng may galit. Ang hustisya ay natapos na sa sandaling nakuha ko ang aking kalayaan. Si Attorney Mateo ay nananatili kong katuwang sa negosyo at isang matalik na kaibigan. Maraming nagtatanong kung kailan ako muling magpapakasal, kung kailan ko bibigyan si Leah ng bagong ama. Ngunit ang sagot ko ay laging isang matamis na ngiti. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakasabit sa braso ng isang lalaki. Ang aking chiffon na buhay ay sapat na. Isang buhay na puno ng tagumpay sa karera. Sapat na yaman para sa kinabukasan at ang wagas na pagmamahal ng aking anak. Ang pagpapagaling sa sarili o ang self-healing ay hindi nangangahulugang paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi ang pagtuklas na ikaw mismo ay sapat na. Lumapit sa akin si Leah at niyakap ako ng mahigpit. Mama, salamat po sa lahat. Dahil sa inyo, hindi ako natatakot sa kahit anong bagyo.
Hinalikan ko ang kanyang noo. Ang aking puso ay tila isang balon na puno ng pasasalamat. Tumingala ako sa langit, kung saan ang sikat ng araw ay unt-unting nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng liwanag ng kasalukuyan. Ako si Katarina Evangelista, bulong ko sa hangin, habang ang isang malalim na pakiramdam ng tagumpay ay bumabalot sa aking buong pagkatao. Isang ina, isang anak, at isang babaeng nagawang lumipad muli mula sa sarili niyang abo. At ito ang aking buhay, isang buhay na malaya, buo, at puno ng liwanag. Ang bawat pahina ng aking kwento ay tapos na, ngunit ang aking tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, lagi kong dadalhin ang aral na itinuro sa akin ng ulan, na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang lupa ay laging nagiging mas mataba para sa pagtubo ng mga bagong bulaklak, 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 mga bagong bulaklak,